Yan kuya, magandang hapon po sa inyo kuya. Yan, kumusta na kayo kuya? Okay naman po. Kumusta ang paglalako? Medyo matumal po ngayon. Gawa ng madala naman po ang tao ay. Kuya, ano pangalan po niyo? Israel de Borde po. Ilang taon na ho kayo? 50 ho. 50. Ilan po ang anak po ninyo? Bali 5 po ang anak ko. Yung dalawa may asawa na. Tapos yung tatlong asawa. Ilang taon na po yung panganay? 22 na po. Yung pinakambunso ho? 6. 6 na taon ho? Bata pa no? Yung ang inyong may bahay? Wala na po. Saan po pumunta? Yung balita ko po ay nasa Bataan siya ngayon. Tatrabaho po? Wala ho. Yung may asawa na pong iba. Ay, may asawa na palang iba. Pasensya na kuya, naitanong ko sa inyo. Okay lang po yun. Yan, kuya, okay lang ba na makapagkwentuhan sa inyo? Sige kuya. Yang po kayo. Sige po. Saksak mga daligtag pat mainit. Sandali. Saksak magulo po yung bahay ko rito. Nandito po tayo sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. At isa po sa ating pong napuntahan ay si Kuya. Yan kuya, muli kumusta ka na kuya? Okay po. At nabalitaan namin kuya, kababanggit mo lang, kayo pala ay wala ng asawa no? Kumusta naman po ang buhay po ninyo? Medyo okay naman po kahit medyo naghihirap. Tatagawid ko naman po yung aking mga anak. Kuya, ako nga po pala si Jay Morelo. Ako po ay isang charity vlogger ng Team Kalingap. At minsan po ay nakita ko na po yung inyong anak na lalaki. Nagtitinda ng Bukayo. ng bukayo. Saka kuya, tinitinda nyo? Bagungon po yan. Bagumon, patayin nga kuya. Yan, kasi kuya may tinitindang bagumon. Ano po ba ang bagumon kuya? Ito po yung suso na yung palaisdaan galing. Binibili po nyo yan? Opo, binibili ko rin po ito. Yung sa isang timba ay 120. Tapos, Sa akin po niluluto siya. kayo nagluluto, tapos kayo nagtitinda. Kumusta naman po ang hanap buhay nyo dyan? Yung okay naman po. Naka- Kumikita rin naman kahit konti. Nakikita. Yan lang po ang inyo pong kabuhayan. Yung meron din po akong malit na sinasaka sa bundok. Medyo maganda ang presyo ng kopras. Yung kumikita naman. Kanino hong sinasaka yan? Kayo nung lupain? Sa Tigkakalawag po may-ari nun. Lang po kayo? Kopra. Arawan no o Hindi po, porsyentuhan? yung porsyentuhan lang po ako dun. Porsyentuhan lang ho pala kayo dun. At kayo pala kuya ay solo parent na ganun pala ang na kasi sa panahong ito kuya, pag-usapan lang natin, kadalasan nang na-encounter ko ay lalaki ang nang iiwan sa asawa. Lalaki nang iiwan. Pero sa case po nyo, kayo ang iniwan ng inyong asawa. Ilang taon na po kuya? Yung maglilimang taon na po kaming iniwan. Yung bunso ko po pala ang nanay. Yung dalawa o magtatatlo noon. Tataon no? Ngayon ay ilang taon na yung bunso nyo? Mag-anim po. Sino yung bunso nyo? Heart? Tulog. Tulog ba si Iris si Heart? Nasaan? Tulog? Sige, bayay po. Ibig sabihin, 2 taon siya nung iniwan o 3 taon. Ilan ho kayong iniwan? Bali, po kami? 5. 5. Ay, 4 na po kami yung aking 3 anak kakaapo. Iniwan kayo. At mula ho nung umalis, hindi na ho bumalik. Ay, hindi na po. Hindi nyo ho hinanap. Hindi. Yung minsan ko pong hinanap kaya lang hindi ko na pumasumpungan. Mahirap hanapin na nagtatago. Yan, kumbaga kuya ay hindi pala biro ang buhay mo na mag-isa mong tinataguyod ang iyong mga anak. At balita ko kuya, nagluluto ka rin daw ng bukayo. Nagluluto rin po ako pagka nakakapo ng bundok, nakakakuha po ng nyug. Yan, nagluluto po ako. Yung po pala At ngayon po ay yan nga, yung bagumon. Bagungon po. Ang inyong yan lang po kuya ang pinangaano nyo sa inyong mga anak. Ang bubuhay. Kumbaga, tsagarin nyo tatay Buti kayo ay hindi na po kayo nag-asawa. Ay, hindi na po. Nandala na po ako. Gawa ng baka apin pa yung mga anak ko. Gawa naman. Kumbaga ay binuhos lang ninyo ang inyong panahon. Sa mga anak ko na lang. Sa mga anak lang po ninyo. Di kayo pala ngayon dito ang
ang ama at ina ng tahanan. Ah, Sarili niyo po ito, tatay, itong lugar po hindi niyo. po, ito po yung sa PNR. Nakikitirik lang po ako dito. Ilan taon na po kayo itong naninirahan? Nasa 12 years na po. Matagal na rin po pala, ano. Mm. At ito po pala. Itong ano, ilang anak ko yung babae? Ang anak pong bahay, bali 4 po yan. Yun nga pong dalawa may asawa. May dalawang asawa na. Mm. Kuya, gaano kahirap yung yung solo parent? Ay mahirap po ay. Lalo po't nag-aaral yung bunso ko. Pag minsan nahatid sundo ko po sa school. Pag may pasok, na nakakasalinang. Yung Wala kaming, ito lang, pag meron akong paninda, nagtitinda ako. Pag wala, edi, tiis. Yan po ba, ano ba talaga kuya ang unang mong kabuhayan, trabaho? Ang kabuhayan ko talaga sa kuprasan. Kuprasan talaga ho. Kaya lang, pag ganyan, pag nag-aaral mga anak ko, hindi ako makapag-kupras. Gawa ng, hindi ko papat mga anak ko sa kikitain kunti sa mga pahamak ng anak ko dyan. Sa, Hindi naman po kayo nauubusan o nawawalan ng paninda. Pag minsan po nawawalan, pag wala po akong mabiling bagungon, naubusan din po. Nauubusan din, no? Paano ho yun? Ay di, napipilitan po akong mahon kahit gabi sa bundok para kumuha ng bukayuin. Kumbaga, kuya, kagayang mahal ang bigas. Walang Nakakabili naman po kahit pa 2-3 kilong bigas. Para sa mga anak. Buti yung mga anak niyo sanay nang walang ina, no? Sanay na po. Kumbaga, hindi na nila hinanap nanay nila. Hindi na, yung galit na nga rin po yung mga anak kong kalilitan sa nanay nila ay pinabayaan daw sila. Imbis na meron daw po sa kanila nagtuturo pagka napasok, hindi nila alam ang lesson sa school. Wala silang mapagtanungan. Yun nga lang nakakalungkot, may mga ganong sitwasyon. At kayo lang kuya yung pangalawang beses kong na-interview na iniwan ng asawa. Yung isang na-interview ko ay ganun din po ang sitwasyon na masakit sa kalooban. Pero yun, naiwan din sa kanya ay 2 anak. Sa inyo ilang anak ang naiwan na? 3 po ito na dito. Yun namang 2 po may sariling pamilya na. At yun po pala. At kuya, ito po ay interview lang po muna ito kuya, tinitingnan po namin. Sa amin. Kung sakali kuya, ano ang inyong isang kahilingan sa Panginoon? Ano bang hinihiling nyo kay Lord? Ko lang po simple lang naman po ayos po ng magulo namin bahay, tapos yung mga anak ko na pag-aaral ko po. Ano po na Yung panahon nyo. Yung magkameron na po ng kahit kunting punan, tapos magkameron ng pamparal sa mga anak ko, yun lang po. Yun lang. Dahil nga kayo kuya, paano yung pagkanong puhunan nyo dyan sa yan? Ay, maliit lang po yan. Ay, ang puhunan po nyo Ang kano ko lang puhunan dyan, 1,000 lang. Okay nun, mga 2-3 araw kung pinapaikot lang po yun. pinaikot ko lang po yun. Kagaya po yan, ilan po ang tinda nyo? Magkano ho ngayon? Halagang lang po yan, 150 pesos, di pa naubos. 150 pesos. Magkano ang tubo nyo dun? Mga 50 po. 50 sa 150. 50 ang tubo nyo. Bigas lamang yung kuya. Kulang pa po. Kung gawa ng 56 Kulang pa. Abonado ka pa ng 6 na piso. Di araw-araw kuya. Kailangan palang ikaw ay kumayod. Kumikita naman po sa isang araw pag bisan 150, 200. Araw-araw po yun. Araw-araw na po yun. Yung alis ng puhunan doon. Ibig sabihin kuya, yung anak nyo, pag nagtitinda kayo, nagtitinda rin hindi? Ay hindi po, hindi ko siya pinagtitinda. Gawa ng pinagbabantay ko dito sa mga anak. Yung lalaki. Pag po, inutusan po siyang pumunta ng bundok para kumuha naman ng pantinda, lutoy na bukay. Yun po pala, At ito si kuya, isang solo parent na lalaki na kung saan ay tinataguyod mag-isa ang kanyang anak. At halimbawa kuya, halimbawa ay may hipuin si Lord na puso at yung magpaabot ng kunting biyaya sa inyo, malay po natin, wala namang imposible kay Lord. Talagang kayo ay inano nyo ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Gaano nyo kamahal ang mga anak nyo kuya? Ay, mas mahal ko po sa buhay, sa sarili ko. Gano'n nyo lang kayamanan ko ay. Nakapagtanto sila, di papayag ang buhay nila. Tayo ng mga magulang ay pawala na ay. Di sila na sa magiging pamilya nila, di kailangan maging
maiba naman ang buhay nila kaysa sa buhay namin na dinaranas nila ngayon. Yun ang pangarap ko naman sa mga anak ko eh. Kaya nga sabi ko dun sa mga anak kong panganay, sabi ko, pangarap ko sana makapagtapos kayo, kaya lang inuna ninyo pag-asawa eh. Wala akong gagawa. Kaya po pala. Kaya yun lang po ang aking pangarap sa mga anak ko. Mapagtapos sila, magka magandang kinampasan, para sa kanila Para naman. sa kanila rin yan. Hmm. Ay kuya, yung bunso mo ay 6 na taon ano? Oo. 6 na taon, mahaba-haba pang ano. Ay, okay lang po yun. Oo, wala. Masipag naman kayo kuya. Hmm. At yun lang po pala kuya ang inyong tinitinda, yung bagumon, saka yung bukayo, ano. Ngayon po, wala po akong bukayo. Wala kayong bukayo ngayon. At araw-araw yan yung nilalako ninyo. Araw-araw po. Eh, araw-araw naubos kuya. Ewan ko po kung maubos ito ngayon. Gawa ng hapon na eh. Kayo pa nagluto niyan. Ako pa ako ang nagluto niyan. Kumbaga si kuya, no. Ano naman yung anak kong lalaki may dilisyan pagbaba. Eh di, may gigil. Nasa bundok ho. Nasa bundok. Nagiging katuwang nyo, katulong ninyo. Yan pala si kuya. Yan kuya, maraming salamat ha. At wag lang tayong mawala ng pag-asa na ano man yung ating mitiit na isin sa buhay. Darating ang panahon, darating ang araw ay matutupad yan. Kayo ay isang napakabait at mapagmahal na magulang sa inyong mga anak. Yun yung kagandahan po niyan. Yan kuya, tayo muna yung manalangin. Upo na lang kuya, upo na lang po kayo. Yan Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Sa biyaya ng buhay at kalakasan, aking pong panalangin, ikaw po magpala kay kuya ng kalakasang kalusugan, sa kanyang mga anak at sa pang-araw-araw nilang buhay, Lord, ikaw po ang magpala. Marami pong salamat at pagpalain mo Lord ang pamilya po ni kuya, ang kanyang kabuhay at mga pangangailangan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan kuya, maraming salamat ha. At loobin ni Lord, isang panahon, isang araw, makapasyalan ko po ulit kayo rito. Ano po? Yan, salamat po kuya ha. At kayo ay aking naabala. Okay lang po. Yan. Maraming salamat kuya. Thank you po. Ito pala yung inyong lugar. Di kayo na kuya rin naglalaba. Oo, ako na rin po. Naglalabada rito. Ayan po pala. Marami pala kayo rito ano. Yan sina ate. Mga kalingap at napasyal natin si kuya. Ayan po mga kalingap, napuntahan natin si Kuya Israel de Borde, isang solo parent. Ayon sa kanyang kwento, siya po ay iniwan ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak at siya po mag-isang nagtataguyod ng kanyang pong pamilya. Isang ina at isang ama ng tahanan. At sa pamagitan ng paglalako ng bukayo at nung peritong bagumon, yun po yung kanyang pong kabuhayan. Yan, salamat po mga kalingap at shoutout po kina Ambassador Kalingap Jose ng Donsol Sosogon, kina Kalingap Tatay Papsi, magandang hapon po sa inyo. Yan, shoutout din po kina Kuya Ken's TV, kina Mr. J, magandang hapon sa bawat isa sa atin, kina Brother Paas, Mrs. Paas PS, magandang hapon po mga kalingap. Yan, salamat po, shoutout po kina Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob, at sa buong team ng Kalingap. J. Morelo Vlogs po, mula dito po sa Gumaka Landing Pad. Shoutout sa mga kasama natin dito po sa Gumaka, Quezon. Magandang hapon po and God bless, mabuhay ang Team Kalingap.